Matapos ang nakakabiglang revelasyon na ang espiyang nasa Zodiac ay si Sayu pala at ang palitan ng maiinit na salita ni na Cherednich at Benjamin patungkol sa deklarasyon ng pagiging hari ng Kakin, ay mas lalong nagbigay ng palaisipan kung ano na nga ba ang susunod na mangyayari matapos ang mga eksenang iyon. Kaya naman mga kaibigan, ngayon ay i-review na natin ang Chapter 349 o ang Episode 10 ng atong Dark Continent series. At sa wakas, malalaman na natin kung ano ang gagawin ni Kurapika matapos niyang matuklasan na si Sayu pala ang espiya. Siyempre, masasaksihan na rin natin ang pagpapakilala sa lahat ng prinsipe at ang mga tinatagong sikreto ng pamilyang Huigoroy at marami pang iba na ating matutunghayan sa episode na ito. This is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Worm Toxin. Nagsimula ang eksena sa isa sa mga butler ng Kakin na nagpapaliwanag. Ayon sa kanya, ang Succession War o Agawan ng Trono ay limitado lamang sa mga anak ng mga legal na asawa ng Haring Nasubi Huigoroy. Sasakay sila at maglalakbay sa kain ng Black Whale at dito idadaraos ang seremonya. Tinanong ng isang opisyal kung ilan ang sasali sa Succession War, ngunit sagot ng butler, paumanhin pero hindi ko pa maaring ibunyag ang impormasyon na ito hanggat hindi pa nagsisimula ang float ceremony. Dagdag pa niya, ang succession contest ay magsisimula sa mismong sandali na tutunog ang trumpeta ng pag-alis ng Black Whale para simulan ng paglalayag. At sa oras na magsimula ito, maaari nang gawin ng bawat prinsipe ang kahit anong pamamaraan upang talunin ng iba, sapagat ang huling matitirang survivor lamang ang siyang tatanghaling susunod na hari ng Kakin Empire. Isang survival war ang agawan ng trono mga kaibigan. Makikita ang butler na kinuha ang isang vase na may kakaiba at madilim na disenyo. Habang hawak niya ito, ipinaliwanag niya na kung sang-ayon si Cherednich sa mga alituntunin, kailangan niyang magpatak ng kahit isang patak ng dugo sa vase at ipasok ang kamay sa bibig ng sisidlan. Matapos ito, ipinakilala ang unang tatlong prinsipe ng Kakin. First Prince Benjamin, na anak ni Queen Unma. Siya ang prinsipe na tumawag noon kay Cherednich. Second Prince Camilla, na anak ni Queen Dwasul. Third Prince Jiang Lei, na anak ni Queen Tang Zhaoli. Ipinaliwanag pa na ang hari ng Kakin ay mayroong raw 8 asawa na nagbigay sa kanya ng 14 na anak. Wala umanong rangko sa pagitan ng mga asawa at ang pagiging prinsipe ay hindi nakadepende sa kasarian. Ang numero ng prinsipe ay batay sa pagkakasunod-sunod ng kapanganakan, ang firstborn bilang first prince, at sunod-sunod mula roon. Dito naman ipinakita ang isang silid na naglalaman ng koleksyon ng mga scarlet eyes kasama na ang tila silhouette ng ulo ng isang pamilyar na tao mula sa Quarta clan, si Pyro, na kaibigan noon ni Kurapika. Kasama rin ang labi ng mga pinaslang na tao, pinapakita ang kalupitan ng mga prinsipe. Nabanggit din dito na ang ina ni na Benjamin at Cherednich ay iisa lang at yun ay si Queen Unma, na nagpapakita ng pagiging magkadugo nila mula sa parehas na ina. Sunod na mga prinsipe: 5th Prince Tubepa, anak ni Queen Dwazul. 6th Prince Tyson, anak ni Queen Katrono, siya rin ang binanggit noon ni Cherednich. 7th Prince Lucerus, anak din ni Queen Dwazul. 8th Prince Sale-Sale, na anak ni Queen Swinko-Swinko. 9th Prince Halkenberg, anak ni Queen Seko. 10th Prince Kacho, na anak ni Queen Sevanti. At ang 11th Prince ay anak din ni Queen Seko na si Fujetsu. Kasunod dito ay ang magkakapatid na sina Momozi, ang 12th Prince na anak ni Queen Sevanti. At si Mariam naman ang the 13th Prince na anak din ni Queen Sevanti. Habang ang panghuli at pinakabatang prinsipe ay ang sanggol pa lamang, ang 14th Prince Wubol na anak naman ng asama ng hari na si Queen Oito. Sila ang 14 na anak ni Nasubi Huigoroy na lahat ay lalahok sa Succession War. Matapos niyan, sa sumunod na eksena ay dito na inilagay ni Cherednich ang isang patak ng kanyang dugo sa vase. Nang matapos niya itong ilagay sa vase, sinabihan siya ng butler na ipasok din ang kanyang kamay sa gitna ng vase. Bago niya ito gawin, tinanong pa niya kung hindi naman daw ito kakagatin ng kanyang kamay doon. Sagot ng butler, huwag siyang mabahala. Sabay ipinasok ni Cherednich ang kanyang kamay at maya-maya ay biglang lumabas ang usok mula sa vase. Kasunod nito, lumabas ang isang maliit na babae na may hawak-hawak na isang itlog na walang shell. Habang tangan niya ito, dahan-dahan niyang itong inilapit at ipinakain o ipinakonsumo kay Cherednich. Ikinalito at ikinagulat ito ng prinsipe, ngunit matapos iyon ay umalis na ang babae at bumalik sa vase. Tinanong ni Cherednich kung iyon na ba ang kabuuan ng seremonya. Sagot ng butler, oo, ayos na yon. Nagtanong pa ang prinsipe kung wala naman daw nangyari kaya isa lang ba itong uri ng tradisyonal na seremonya? Ipinaliwanag ng butler na ito raw ang tinatawag na seed urn ceremony, bahagi ng tradisyon ng royal family ng Kakin. Paniniwanaan raw na anumang anak ng hari na maglalagay ng dugo sa vase at tunay na may kagustuhan na maging hari ay bibigyan ng isang espesyal na kapangyarihan. Sa eksenang iyon makikita si Nasubi Huigoroy, ang hari ng Kakin Empire na nagpapaliwanag.
Ayon sa kanya at sa mga sinaunang manuskrito, ang unang hari ng Kakinang nagpasimula ng tradisyong ito. Ang batang raw na maglalagay ng dugo sa vase ay bibigyan raw ng isang espesyal na kapangyarihan. At hindi nila mamalayan na ang lumalabas dito ay isang uri ng spirit beast na magsisilbing tagapagtanggol. Ang anyo at katangian ng guardian spirit beast ay nagre-reflect sa personalidad ng mismong prinsipe na siya ring tinatawag na vessel. Ayon pa kay Nasubi, ang pinakamahina sa mga vessel ay hindi karapat-dapat maging hari. Ipinakita rin ang sariling guardian spirit beast ni Nasubi. Ipinaliwanag na ito ay isang Nen beast na nabuo mula sa napakatinding kagustuhan ng hari na maging matagumpay ang kanyang mga lahi. Ang halimaw na ito ay may koneksyon sa mga patay at ang kinakain nito ay ang aura ng kanyang host. Ang form at kakayahan ng halimaw ay batay sa likas na katangian ng kanyang host. Subalit dahil hindi ito direktang nilikha ng vessel mismo, hindi ito kayang kontrolin ng prinsipe at kikilos lamang ito ayon sa sariling kagustuhan. Ito pala ang tinatawag na Nen beast. Sa sumunod na eksena man, makikita ang pagkain na ngayon ng kinakain ng nakakulong si Beyond Netero. Sa harapan niya, naroon si Midsai na nagsabi na sa August 8 ang official date ng pag-alis ng Black Whale at mayroon silang 35 days bago ang departure. Habang patuloy na kinakain si Beyond, dagdag pampaliwanag ni Mizaistom na ang Haring Huy-Guroy ay nag-request sa V5 na pansamantalang palayain si Beyond sa araw ng departure ceremony upang makadalo siya sa seremonya. Sapagkat napakapangit daw tignan na wala sa nasabing okasyon ng taong may pinakamalaking kontribusyon at siyang nanguna sa isang makasaysayang kaganapang na isa sa gawa. Patungong Dark Continent ang naging sentro ng usapan. Dito sinabi ni Mesias Tom kay Beyond na kung sasabihin niya ngayon kung sino ang kanyang kakampi sa mga zodiac, bibigyan daw siya ng permiso para makadalo sa seremony. Agad itong nakaagaw ng atensyon kay Beyond. Ngunit sinabi niya na nagkakamali si Mesias Tom sa dalawang bagay na kailangang linawin. Una, wala raw talaga siyang alam kung sino ang espiya sa zodiac. Pangalawa, wala rin siyang pakialam sa ceremony dahil ang alam-lam niya ay kakain at matutulog siya ng isang buwan pagkatapos ay sasakay sa barko at mananatiling nakakulong ng 2 buwan hanggang makarating sila sa bagong kontinente. Sa mga panahong iyon, mananatili raw siyang tahimik sa harapan ng presensya ng Huy-Guroy. Ngunit ayon kay Beyond, ang totoo'y gusto ng mga tao na dumalo siya sa mga seremony at mga selebrasyon. Sa mata ng publiko, siya pa rin ang pioneer o bayani na magbubukas ng daan patungo sa bagong mundo. Para naman sa Kakin Empire, ang karangalan ang pinakamahalagang bagay. Kaya't kung pipilitin ng Kakin ang V5, gaya ng nangyari ngayon, na nagpasa ng petisyon si Huy-Guroy na dapat makalaya si Beyond para makadalo sa ceremony, ang mga aso ng V5 na siyang Hunter Association at mga Zodiac ay napilitan pang pumunta para magmakaawa na dapat itong si Beyond ay dumalo. Habang nag-uusap, nire-record pala ang buong conversation upang malaman kung nagsasabi ng totoo si Beyond. Dito sinapat ni Kurapika ang kanyang dowsing chain sa screen at napatunayan niyang totoo ang lahat ng sinabi ni Beyond. Totoo ngang wala siyang alam tungkol kay Saiyu. Dahil dito, nasabi ni Mesias Tom na ibig sabihin pala, si Pareston talaga ang mastermind at kakampi ni Saiyu na nagbabalak magpalaya kay Beyond. Ngunit ayon kay Kurapika, sa parte ni Beyond ay naging tapat naman siya sa lahat ng kanyang pahayag. Kaya mas mainam daw na hayaang manatili siya muna hanggang makarating sila sa isla. Tugon naman ni Mesias Tom, tila masyado raw kampante at optimistiko si Kurapika. Kahit wala mang planong tumakas si Beyond, maaari raw siyang maudyukanin na Pareston at Saiyu na gumawa ng hakbang. Ngunit sagot ni Kurapika, hindi raw ito mangyayari dahil napagkasunduan na ng Kakin Empire at ng Hunter Association na ituring si Beyond bilang isang ordinaryong pasahero hanggang makarating sila sa New Continent. Alam ng lahat na pinangakuan ng Kakin Empire ang mga imigrante na dadalhin sila sa Dark Continent. Kaya kailangang tiyakin na maayos ang pamamahala sa kanila. Subalit napag-alaman din ang mga imigrante ay hindi dadalhin ng V6 sa Dark Continent. Sa halip, dadalhin lamang sila sa isang isla sa New Continent na kanilang ipapaniwalaan sa mga tao na iyon na ang Dark Continent. Doon iiwan ng mga imigrante upang magsimula ng bagong buhay. Ang tunay na paglalayag patungong Dark Continent ay magsisimula lamang pagkatapos nilang makatawid sa ocean boundaries. Kaya bago pa man makapagsimula ng tunay na paglalayag at makapag-propose si Beyond para sa buong voyage, malinaw na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng mas malaking plano. Ang nais talaga ni Beyond, mga kaibigan, ay i-highlight muna ang mga achievements ni Huy-Guroy sapagkat may kasunduan o treaty silang napag-usapan. Dagdag pa ni Kurapika,
Kung sakaling worst case scenario at biglang sirain ni Beyond ang kanyang mga pangako, ang magiging resulta nito ay ang pagkatalo rin ni Beyond. Dahil kapag nangyari iyon, sisirain ng B5 ang kanilang agreement sa Kakin Empire at posibleng bumalik na lamang sila sa kanilang known world dala ang Black Whale. Ibig sabihin, hindi na makakarating si Beyond sa Dark Continent. Dito naman napasabi ni Miss Storm na tama raw si Kurapika at nagtanong pa ng, ganun ba? Kaya dagdag pa ni Kurapika, sinadya talaga ni Beyond na gumawa ng kasunduan at pangako upang maiwasan ang ganoong sitwasyon. Basta't susundin lang daw ni Beyond ang agreement, magiging smooth sailing ang kanilang paglamayag patungong Dark Continent. Ayon pa kay Kurapika, hindi raw mainam na aksyonan nila agad si Sayu. Ngulit sabay aminado rin siya na hindi niya kayang manatili na lamang nakaupo, lalo na't alam niya na may posibilidad na magplano ng pagtakas si Beyond o ang kanyang mga kasamahan. Dahil dito, binanggit ni Masaya Storm na may plano nga ba si Kurapika ukol dito? Sagot naman ni Kurapika, ang napanood lamang niyang video ay ang unang bahagi pa lang, kaya tinanong niya kung nireveal ba talaga ni Sayu ang kanyang ability noong pagpupulong. Sagot ni Masaya Storm, oo. At dito ipinakita si Sayu na nagpapaliwanag tungkol sa kanyang kakayahan. Ayon sa kanya, gumagamit siya ng 3 Nen Monkeys na tinawag niyang Misaru, Kikasaru at Iwazaru. O sa Ingles ay see no evil, hear no evil, speak no evil. Ang sino mang tamaan ng kanyang 3 Nen Monkeys ay mawawalan ng isa o mahigit pang isa sa kanyang mga senses, pansamantalang pagkabaniw, pagkabulag o pagkawala ng pananalita. Naniniwala pa si Sayu na epektibo ang abilidad na ito kahit kay Beyond. Dagdag pa niya, hindi niya sana gustong ibahagi ang kanyang kapangyarihan dahil alam niyang posibleng may espiya sa kanilang hanay. Ipinaliwanag din ni Sayu na kung maging target ng kanyang 3 Nen Monkeys ang isang tao, mawawalan ito ng senses at magiging imposible para sa target na i-maintain ang kanyang sariling ability. Nakakatawa raw dahil enhancers ang halos hindi gaamong apektado ng kanyang ability, pero kapag naapektuhan na, nagsisimula silang magpanik at dahil sa pagpapanik na iyon, mas dali niyang nababasa ang galaw ng kanyang target base sa pagbabago ng flow ng aura nito. Kapag nawalan na ng senses ang kanyang target, dito niya na itinatakos gamit ang kanyang sacred staff. Sa dulo ng kanyang pagpapaliwanag, nagbigay pa si Sayu ng babala na kung sakaling kumalat ang impormasyon tungkol sa kanyang abilidad, sisisihin niya ang mga taong naroon. Habang pinapanood ni Kurapika ang video kung saan ipinaliwanag ni Sayu ang kanyang ability, inactivate niya ang kanyang dowsing chain. Napatanto niya na hindi tulad nung unang tinanong ni Miss Storm si Sayu, sa pagkakataong ito ay naging stable na ang aura ni Sayu habang nag-e-explain. Masasabi pa rin raw na nakaramdam ng ginhawa si Sayu dahil hindi na siya kailangan magsinungaling tungkol sa kanyang Nen ability. Malinaw na hindi nagsisinungaling si Sayu, subalit malinaw din na nasa panig siya ni Beyond. Nabanggit ni Miss Storm na, ganun ba? At sinagot ni Kurapika na ramdam niya ang tensyon at nerbiyos ng mga zodiac sa loob. Nerbiyos dahil posibleng malaman ng espiya ang kanilang mga kakayahan. Kahit na may ilang miyembro ng zodiac na suspicious, nararamdaman din niya na may ilan din ang gustong pagkatiwalaan ng kanilang mga kasamahan. At ang body language ng bawat isa ay malinaw na apektado ng halo-halong emosyon na nararamdaman nila. Ngumit ayon kay Kurapika, ganon talaga ang ikinikilos ng isang inosente. Sa tingin ni Kurapika, si Sayu lang talaga ang tunay na traidor dito. Kaya naman sinabi niya kay Miss Storm na wala muna silang babaguhin sa kanilang plano, ngunit kinakailangan daw na i-monitor palagi si Sayu gamit ang surveillance camera. Kailangan ding bantayan ang mga call logs nito at alamin kung ano ang mga pinaplano niya. Dagdag pa ni Kurapika, mas ligtas na gawin mo na iyon kaysa harangin si Sayu sa isang halatang pamamaraan dahil hindi raw mainam ang ganoong estilo. Ipinaliwanag pa niya na ngayong alam na niya ang ability ni Sayu, mas napaliit na nila ang mga posibleng opsyon na maaaring gawin ng kalaban para sa escape plan ni Beyond. Base sa kanyang pagsusuri, malamang na isasagawa ni Sayu ang plano ng pagtakas kapag nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Para kay Kurapika, iyon ang mas mainam na timing kung siya mismo si Sayu. Kaya kung nais daw nilang pigilan ang plano ng may konting risk lang, mas dapat itong gawin bago pa man sila makarating sa New Continent. Kung kikilos daw sila ng masyadong maaga, posible lang na gumawa ng bagong plano o magbago ng strategy ang kalaban. Naniniwala si Kurapika na ang pagtakas ni Beyond ay isasagawa lamang pagkatapos ng selebrasyon na magaganap pagkalapag nila. Kaya para masiguro ang kanilang tagumpay, kailangan mahuli nila si Sayu bago pa man makarating sa New Continent. Bukod dito,
Mas mabuti rin na makahanap sila ng matibay na ebidensya upang maipaliwanag sa iba ang rason ng kanilang pagkilos. Naitanong naman ni Ms. Histom, paano kung wala tayong makuhang ebidensya? Sagot ni Kurapika, iyon ang magiging problema. Dahil kung wala silang maipakita, mapipilitan si Ms. Histom na sabihing ginamit lamang niya si Kurapika para tukuyin ng espya. Sagot naman ni Ms. Histom kung mangyari raw iyon, maraming problema ang lalabas at siguradong ikikriticize siya sa kanyang ginawa. Dagdag pa ni Kurapika, posible rin siyang batikusin dahil kumilos siya ng palihim kasama lamang ang bagong miyembro ng Zodiac, siya mismo. Ayon kay Ms. Histom, tama raw ang iniisip ni Kurapika. Bukod pa dito, palagi niyang sinasabi noon ang tungkol sa kanyang resolve. Ngunit kung malaman ng ibang Zodiac na palihim siyang naghahanap ng espya ng hindi sinasabi sa kanila, siguradong ikagagalit iyon ng ilan. Sa katunayan, ayon kay Ms. Histom, may ilang miyembro na hindi gaanong interesado sa paraan, basta't makuha ang resulta. Pero mayroon din namang mga miyembro na mas pinapahalagahan ang pamamaraan kung paano nakakamit ang isang bagay. Ang ibig sabihin nito, posibleng hindi sang-ayunan ng ilan ang paraan ni Ms. Histom at Kurapika kahit pa magtagumpay sila sa paghuli sa espya. Kaya ayon kay Ms. Histom, nakikita niyang magiging komplikado ang sitwasyon sa hinaharap. Mas mainam daw na i-review nilang muli ang kanilang misyon mula sa ibang anggulo upang makahanap ng pinakamainam na paraan habang papunta sila sa Dark Continent. Sabay tinapos ni Ms. Histom ang kanyang salita na nagsasabing naging mas matatag na raw ang kanilang bond ngayon ng mga Zodiac matapos ang kanilang pagpapakita at pagbabahagi ng kani-kanilang ability sa isa't isa. Ngunit ayaw dito ni Kurapika na ngayoy pinagpapapawisan na at sinabi na kung ganon, kung malalaman daw ng ilang Zodiac na ang request noon ni Ms. Histom na ibahagi ang kani-kanilang ability ay parte lamang pala ng isang secret test para makita kung sino ang spy, ay tiyak na magagalit daw ang mga ito, lalo pat na ilagay pa nila sa risk ang mga Zodiac na posibleng matuklasan ng spy ang kanilang mga ability. Matapos nito, lumabas na sina Kurapika mula sa silid. Dito naman tinawag ni Cheadle si Ms. Histom. Bigla namang tumawag ngayon kay Kurapika at sa kanyang pagsagot, ang nasa kabilang linya ay tumatanong kung nakita o na-check ba raw ni Kurapika ang government website ng Kakin Empire. Sagot naman ni Kurapika, hindi raw. Paliwanag ngayon ng tumatawag na si Linsen, ang pinaka-senior bodyguard ng Nostra family. Ang mga prinsipe daw ng Kakin ay nagre-recruit ngayon ng mga bodyguards na sasama sa kanila sa paglanakbay upang ma-eliminate ang mga posibleng threats na masasalubong nila patungong Dark Continent. Nang marinig ito, nakabahan si Kurapika. Ayon kay Linsen, may problema raw dahil posibleng ang ilan sa mga nireject noon sa Hunter exam ay gamitin ng opportunity na ito upang mag-apply bilang bodyguard ng mga prinsipe at makasama sa paglalayag. Dito naman, tinalong ni Kurapika kung sino-sino ba ang mga prinsipe na nag-request ng recruitment. Sagot ni Linsen, wala raw nakalagay na pangalan, ngulit mapapansin na palagi nilang iniiba-iba at pinapataas ng pera ang i-offer sa mga aplikante. Tila ba'y nagpapalakihan ng bawat prinsipe sa kung gaano kalaki ang compensation na maibibigay nila. Tinapos ni Linsen ang kanyang salita na nagsasabing sa kabuuan, may 6 na request o recruitment ang nakalagay sa site. Malaking problema raw ito para sa Hunters Association dahil may posibilidad na ang ilan sa mga nireject noon sa Hunter exam ay spies at sila pa mismo ang mag-interview at posibleng makasama sa Dark Continent Expedition. Para naman kay Kurapika, isa itong malaking oportunidad na magsisilbing stepping stone sa kanyang tunay na goal na makalapit kay Serednich. Grabe, napakatindi ng mga pangyayari sa chapter na ito. Nakita natin ang traditional seed urn ceremony ng Kakin, ang unang pagpapakita ng Nen Beast at ang full introduction ng lahat ng prinsipe. Mas lalo tayong nalito kung bakit hindi alam ni Beyond ang tungkol kay Sayu. Ipinapahiwatig ba ito na posible talagang mayroong marunong bumura ng mga memories? Kung ganon, halos lahat na sa Hunters Association ay mahirap pagkatiwalaan dahil baka nga nabura na ang ilan sa kanilang mga alaala. Kaya naman sa susunod na chapter, malalaman natin ang mga susunod na hakbang ni Kurapika, ang mga hindi inaasahang pangyayari at kung sino-sino ang nag-apply bilang bodyguards ng mga prinsipe. Marami pang exciting na kaganapan ang ating masasaksihan. Dito muna natin tatatusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang ating video, don't forget to like, comment, follow at subscribe para sa mas marami pang content.
Maraming salamat. This is Mr. IA Anime and see you guys again on my next video.